ang nalalapit na pagbabalik ni Stephen Curry, pero may kasamang malaking tanong. May saysay pa ba ang comeback niya? O baka huli na ang lahat para sa Warriors? Dahil habang wala si Curry, unti-unting lumubog ang Golden State Warriors. At ngayon, kahit may pag-asa na siyang bumalik bago matapos ang March, maraming analysts ang nagsasabi, baka too late na. Kaya sa video na ito, himayin natin lahat mula injury update, standings, performance ng team hanggang sa brutal reality ng Western Conference. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe at click ang notification bell para lagi kang updated. Simulan natin sa pinaka-importanting update. Ayon sa reports, optimistic ang Warriors na makakabalik si Curry bago matapos ang March. Kung matatandaan nyo, na-injure siya sa kanyang right knee noong early February. At mula noon, hindi siya nakapaglaro. Nawalan ng leader ang Warriors, bumagsak ang performance ng team. Pero ngayon, may magandang balita. Nag-i-intensify na ang workouts niya. Bumabalik na ang movement niya sa court. Posibleng bumalik sa laro within weeks. Pero tandaan, week to week pa rin ang status niya. Hindi pa guaranteed ang exact return date. At kahit bumalik siya, hindi agad 100%. Dito na papasok ang malaking problema. Habang wala si Curry, ganito ang nangyari sa Warriors. With Curry, 23-16. Without Curry, 10-20. Mga bro, malaking drop yan. Ibig sabihin, halos kalahati ng panalo, nawala offense, bumagal leadership, nawala. At mas masakit pa, 6-13 runs simula nung mawala si Curry. Parang domino effect, nawalan ng spacing, nawalan ng confidence, nawalan ng identity. Habang wala si Curry, may mga players na nag-try pumuno ng gap. Brandon Podziemski, DeAnthony Melton, may effort. Oo, may improvement. Pero aminin natin, hindi sila si Curry. Iba ang impact ng isang generational player. Kapag si Curry ang nasa court, automatic spacing, double teams, defensive panic. Pero kapag wala siya, mas madaling bantayan ng Warriors, mas predictable ang offense. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-critical. Standing sa kasalukuyan ang Warriors. Nasa 9th, 10th seed range. Play-in territory. Malayo sa top 6. Ibig sabihin, walang automatic playoff spot. Kailangan pa nilang makipaglaban sa play-in. 1 or 2 losses, tapos na agad ang season. At mas malala pa, ang Western Conference ngayon ay sobrang lakas possible nilang makalaban. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs. At hindi biro yan. Ito na ang pinaka-real talk. Bakit sinasabi ng analysts na baka too late na ang comeback ni Curry? 1. Kaunti na lang ang games. Hindi sapat para makahabol. 2. Kailangan pa niya mag-adjust. Hindi agad babalik ang peak performance. 3. Walang margin for error. Kailangan halos lahat ng games panalo. 4. Malakas ang competition. Hindi lang Warriors ang gustong makapasok. Tanong, kapag bumalik si Curry, enough ba? Short answer, hindi guaranteed yes. Lalaki ang chance. Tataas ang offense. Babalik ang confidence. Pero kulang sa oras. Kulang sa consistency. Delikado ang seeding. Ito ang realistic prediction. Babalik si Curry last week of March. Limited minutes muna Warriors papasok sa play-in. Best case, makapasok sa playoffs. Worst case, early exit. So ano ang final verdict? Ang comeback ni Stephen Curry ay mahalaga, kailangan, game-changing, pero hindi ito magic solution. Dahil ang problema ng Warriors ay hindi lang injury, timing, consistency, competition. At sa NBA, minsan kahit bumalik ang superstar mo, huli na ang lahat. Ngayon naman may isang player sa Golden State Warriors na pwedeng mawala. Hindi dahil sa trade, hindi dahil sa injury, kundi dahil sa isang rule na halos nakalimutan na ng NBA. At ang mas nakakagulat, isa siya sa pinaka-importanting role player ng team. At kung mangyari ito, pwede siyang mapunta sa isang bagong team na may koneksyon sa kanyang pamilya. Okay, bago tayo pumunta sa main issue, intindihin muna natin kung ano ba ang nangyayari sa NBA ngayon. Right now, pinag-uusapan ng NBA ang expansion. Ibig sabihin, magdadagdag ng bagong teams sa liga. Possible locations, Seattle, Las Vegas. At kapag nangyari yan, magkakaroon ng tinatawag na expansion draft. At dito na nagiging interesting ang lahat. Ganito ang concept. Bawat existing NBA team, pwede lang mag-protect ng limited players. Usually, around 8 players lang. So kung may 15 players ka sa roster, 7 players ang magiging exposed. At dito papasok ang bagong teams. Pwede nilang kunin kahit sino sa exposed players. So isipin mo yan, no? Parang sa pilitang pagkuha ng player sa team mo kahit ayaw mo. At dito na nagiging problema ng Warriors.
Ngayon, pag-usapan natin ang Warriors. Isa ito sa pinaka-successful teams sa last decade. Pero ngayon, nasa transition phase na sila. Meron silang veteran stars, young players, role players. At hindi mo pwedeng i-protect lahat. So kailangan nilang pumili. Future versus present star versus role player. At dito na papasok ang problema. Kung ikaw ang Warriors, sino ang pipiliin mo? Obviously, core players, automatic safe. Then young talents, future ng team. So ang matitira, mga role players, veterans, specialists. At dito papasok si Gary Payton II. Pag-usapan natin si Gary Payton II. Hindi siya superstar, pero isa siya sa pinaka-importanting defensive players ng Warriors. Strengths niya: elite perimeter defense, hustle plays, energy guy, clutch moments sa defense. Pero may problema, hindi siya high scorer, franchise player, long-term centerpiece. At sa ganitong situation, siya ang tipo ng player na pwedeng i-sacrifice. Bakit siya ang isa sa pinakadelikado? 1. Edad veteran na siya. 2. Role specialist, hindi all-around star. 3. Roster competition. Maraming mas bata at mas valuable long-term. 4. Strategy ng team. Kailangan nila mag-build for the future. So kahit gaano siya ka-importante ngayon, hindi guaranteed na ma-protect siya. Pero ito ang pinaka-interesting part, ang tatay niya, legend sa Seattle. So kung magkakaroon ulit ng team sa Seattle at kung makuha siya sa expansion draft, parang full circle story. Imagine mo, anak ng legend, maglalaro sa city kung saan sumikat ang tatay niya. Grabe yon, parang movie. Ngayon, what if hindi siya ma-protect, kinuha siya ng bagong team? Ano mangyayari? Option 1, magiging starter siya sa bagong team. Option 2, mas lalaki role niya. Option 3, mas magiging valuable siya. So minsan, ang pagkawala sa isang team ay opportunity sa iba. So ano ang pinaka-takeaway dito? Hindi dahil mahina siya, kaya siya mawawala, kundi dahil sa sistema. Sa NBA, hindi lang talent ang labanan, strategy, age, at future din. At sa ganitong sitwasyon, kahit magaling ka, pwede kang mawala. Ngayon, ang Golden State Warriors ay nasa peligro dahil sa standing nila. May chance na makapasok sila sa playoffs kapag nakabalik si Curry. Ngayon, ikaw naman, sa tingin nyo mga idol, makapasok kaya sa playoffs ang Golden State Warriors kapag nakabalik si Curry o hanggang play-in lang sila? At kung ikaw ang Warriors, i-protect mo ba si Gary Payton II? Or willing kang i-risk siya? Comment mo sa baba. At kung gusto mo pa ng ganitong NBA breakdown content, like, subscribe, at hit mo na rin ang notification bell. Peace out!